Kamusta naman kamo mga kabyanan? Sa liwat nagabalik naman kita sa inyong mga panimalay. Kag salamat gid nga sa gihapon na ama ng imo nga tagipusoon sa pagpadayon naton sa pagsunod diri sa aton ginatun-an hanungod sa palabuton sa pag-update naton sang prophecy. I know I have been teaching this for many years, pero mayon nga karon ma-refresh kita kag makatalupangod naman kay kisa kung hindi kita pag tagaan sa ini nga tinion nga magpamati ang magtuon sa pulong sa Ginoo, ang aton mind nagaka-influence sa madamo nga butang sa ning kalibutan kag bangod sina ang resulta nga nagaka-stress kita, no? Kag nagaka-depressed to the point kisa nga di ta kabalo ko anong himuon ta. Kag madamo gid, no, sila nga sa kaabyan niya pastor amo gid ablang balatian subong, no, sining mga uli nga tinion ang stress, fears, depression ko tuod man gid na kay bangod nga kung sige ka panumdum sa mga hitabo, no, labi na gid sa mga kinanglanon, pamalatian, kay mga pagtilaw sa kabuhi, nagaka-depress ikaw kay you cannot find solution anymore. Apa nga mo nang reason kung nga ang importante nga mamati ka sa Ginoo kay nakabalo ang Ginoo kay nakabalo siya nga maabot ining tinion nga mangin mabudlay ang pagkabuhi, and then ginhambal niya sa aton nga magsalig kita sa iya. Amo na nga ang ginhambal ni Apostol Pablo sa aton sa Philippians chapter 4, no, pero may ko na ginagamit bala nga isa ka makabig mo bala nga isa ka natawag bala naton nga prescription sa mga tao nga ginadapuan sang kahadlok, no, kag mga pagtublag. Sila ni Pablo, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Di anong hambal ni Apostol Pablo? Di kay bisan si Apostol Pablo kaagi man sa mga grabe man nga mga pagtilaw sa iya kabuhi. Ang ginhambal niya nga encouragement sa mga taga Filipos kay bangod niya sa bagay sulat ni Apostol Pablo ni siya ara sa prisuhan. Could you imagine you are in prison for the sin that you have not committed? He was accused of preaching something na guba sa nasyon Israel, kay against si Pablo sa mga Hudiyo sa ilang ginatudlo. So he was imprisoned for preaching the Lord Jesus Christ. Pero ang i-advise sa mga tao nga ari sagwa siya sa sulod prisuhan, hindi magpalibog sa bisan nga hindi magkabalaka. The word careful, no, magsiling ka bala mga cares of this world, ang mga ginakabalakan mo. Tikis awa budlay kay kung pamangkuton ka nga ano imo problema, ti masiling ka nga ambot yan kung anong problema ko, kay ang problema ko kung anong problema ko, ti budlay na gid na, no, depressed ka na sina. Kay man nga wala ka, hindi mo ma-identify ang imo problem. Mas bagay pagani kung ma-identify mo problem mo kay makapangita ka sang solusyon. Pero may gaabot isang tinion nga way ta kabalo kung anong problema ta, basta ginatublag lang ta, may mga kabalaka kita. Kag siling ni Apostol Pablo, don't worry about anything. Hindi ka magkabalaka. Instead nga magkabalaka ka, siling niya magpangamuyo ka. Di ba damo sa tao nga may bigay gapati sini? But that's the answer. You go to God in prayer and supplication. Ang word nga supplication, I believe from the word supply, maayo ka sa kinanglanon mo Siling dire, let your request be made known unto God. But don't forget to thank Him. So kanami yung hambal ni Pablo, no? Hindi ka magpalibog. Actually, duna na sa aton nga kapalibogid, no? Pero instead nga magpalibog ka, ipangamuyo mo inang pagpalibog mo. Instead of worrying, go to God in prayer, ask Him about your needs, and don't forget to thank Him for His answers. Kasi sila niya matabo na if you do that, the peace of God, no? The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Shall keep your hearts and minds. Ti duwa na gini-emphasize, no, nga pagabuligan sa Ginoo, no, o kun iya nga pag-andaman bantayan niya ang imo tagipusoon kag panghuna-huna. Ti sa bagay, no, ini mga bagay nga tublag sa aton dibla sa mind kag sa heart, no, ang mga bagay nga ginapanumdum ta kag ang balatyagon ta ang aton emosyon mapiktuhan. Our intellect, mind and emotion matagaan sa tawag naton pagtublag. Pero kung hatag ta ni sa Ginoo, bisan ara man agyapon nga problema, tagaan kita sa Ginoo sang kalinong nga hindi ta maintindihan, pero amoy na siya ang sakop o kon magataklob no sang aton nga mga kabalaka. The Lord will give us the peace of God which passeth all understanding. I hope nga sa sining tinion sa mga grabe nga mga pagtilaw, no, aton gihapon
intindihan ang plano sang Ginoo sa atong kabuhi. Amo na nga balikon naton diri ang atong pagtuon na hanungod sa mga seals. Liwat no ato natunan sa chapter 5 ang problema nga wala sang makabukas sina nga silyo. No other than the Lord Jesus Christ himself. Amo ni gani mga kauturan makabiyanan, dapat pangunahon tagid nga ang Book of Revelation ginpahayag sang Ginoo sa aton. Amo na yung mensahe ni Lord Jesus Christ na ginpadalaya sa iya mga kasimbahanan. Ginpasulat yan ni kay John, kung pasahod mo chapter 1, chapter 2, chapter 3, agud dalon sa iya mga kasimbahanan, kaya ipabasa sa mga tumulo. So meaning to say, nga ini yung libro, amo gining book sa katapusan nga mga inadlaw, nga gin-reveal sa Ginoo sa aton, kung anong matabo, agud nga, hindi ta magpalagpat, kaya hindi man ta matublag, kaya hindi ta man magreklamo, how, whether we like it or not, hindi ta mapunggan mo. So, ang may ara nga, natawag naton, pito ka patin, nga dapat buksan sa isa ka scroll nga ina. Kasi sa una, wala pa isang libro nga makabig naton nga book binded mo. So, ang mga natawag dokumento, ginasulat, kaya ginabutangan wax para masilyuhan, lukoton, sulatan naman, takan wax, di pito ka document. Butang balon, pito ka pagpamahayag. Kaya ang kaundan, ari din nasulat sa Bible. Gani, di mamangkot niya, ano na ang unod sang Book of Revelation? Amo na siya ang unod sang ining scroll nga nasilyuhan 7 times. Kag hindi ta magpalibog, hindi ta maghibi, kasi lingsang elder ka dyan, hindi ka maghibi, kaya may ara nga makabukas sini. Kag amo na itong Jesucristo, amo na gani nga, iya ni pahayag. Kung hindi tayo ni pagbasahon kag tuuhan, ti magapabilin ini nga sekreto para sa imo, pero na-reveal na ini. So ang first dito kung nato natunan nga ginbuksan no, amo to ang natawag naton white horse, kaya na-explain nako nga amo na siya si Antichrist nga ang iya kingdom bag-o matapos ining tanan sining kalibutan, bag-o maghari ang Ginoo sa 1,000 years. May isa pa ya ka kingdom nga wala pa matuman sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Amo ini ang kingdom of the Antichrist, kag matun-an tana no después ang chapter 13 kung anong programa ni Antichrist nga insakto gid sa aton tinion subong, kag sige ni siya conquer hasta sa time nga siya magahari, kag ining duwa kay dagko nga nasyon, ang Russia kag ang China kag ilang mga allies, kag even the Muslim nations. Well, I think a Muslim nation mag-upod sa iya, no? Kada so masito lang kaawayon sang Israel kag sang mga Arab nation or Muslim nation kay bangod nga kung hindi bangod kay Antichrist, hindi bangod sa Western world, hindi man naguro matabo. Kag sa tion nga sila at peace, silindra the second seal revealed na maabot ang inaway. So, diin gali matabo ang World War III. Matabo na iya, marapture anay, mag-reign si Antichrist for 42 months, and then sa tunga sina. Timing man sa pag-declare sang peace sa Israel, kag timing man nga sa diin ara sila at peace, kag mag-attack ang Russia. So ang Russia gid gali ang magauna sang Third World War no. So katabo subong yung mga inaway diya sa Eastern Europe ug Russia, medyo preparation pala na makabiyanan kung sa Ginoo pa wars and rumors of wars. So matabo gid sa pila ka adlaw ya kung magkari na ang atong Jesucristo sa rapture, mabulos na 7 years. Kag dira sina ang second horse, siling dira amo na siya actually ang red horse nga nagarepresent sang war no. And then after sina ano ang third, siling dira sa verse 5, and when he had opened the third seal, okay, I heard the third beast say, come and see. And I beheld and lo a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and say, thou art not the oil and the wine. Now, ano naman ang butang balon sina sa ikatatlo nga seal nga gin-open? Ano ang gin-reveal? Silindra sa ginbuksan ang tatlo nga patin. No? Nakita dira ni John ang black horse. No? Black horse. Hindi bla, una, white horse. Ang second nga horse, amo ang red horse. Dason, amo naman niya ang black horse, dohara sa mga ilimnon, no? Mga white horse, black horse, red horse, di ba? So, anyway, ining 4 horsemen of the apocalypse, nga panawag nila sina 4 horsemen of apocalypse. Inagasakay sa white horse, red horse, black horse, kag ang pale horse. Amo ba nang tason nga pagatunanta. Pero ano naman yung kaundan sa natawag naton nga seal nga black horse?
Siling diri ang nagasakay sa sina nga kabayo, may ara nga balance in his hand. He had a pair of balances in his hand. So ano ini nga balance kay ti kung maglantaw ka sa aton nga sa aton kalibutan ang duha ka balances na blang uyat balas ang balance, no. Ang isa sina among justice, di ba? Nababaye nga may piring nga nagabitbit sang balance agud magbalance ang hustisya nga daw ka outbalance tuod sa sining mga tinion kay siling sa iban diin natong hustisya. Pero it's not talking about justice. Ining balance yang balre sa ekonomiya ini nga siling dire ang ang kiluhan, no? Kung latahon nimo sa uli mga inadlaw, di daw lain ang sulod sang kiluhan kay siling dire, I heard a voice in the midst of the beast say, a measure of wheat for a penny. Ang wheat amo ni siya kung sa aton pa sa Israel, kay dito ang setting sang paghambal sa nimo sa mga Hudiyo, no? Naghambal ini isang first class nga ginahimo na tinapay. Ti ang isa ka measure sang wheat maabot ang time nga equivalent niya isa ka penny. Ano mo lang po sang penny? Ang penny nagalin na sa Greek word nga denarios, which actually equivalent to a day wage. So maabot ang time sa siling nga prophecy nga ang bili sang wheat o kung sa aton ba bugas, no, mangin isa ka adlaw nga sweldo. I don't know kung pila ang minimum wage karon, kung mas limbi kita ang minimum wage is pila 100 or 150 or 300. Well, anyway, butang balon nga ang bilis ang bukas pa lang, no, o kung sang trigo, ang isa ka kilo naga-equivalent sa imo nga sweldo sa bilog adlaw. Kung pila sweldo mo, mahal, no? Siyempre, imaginable, no? Kagsilinti kung gusto ko magbakalya sang lesser nga quality sang barley, sang wheat, which is barley, equivalent sang isa ka kilo nga wheat nga biliya imo isa ka adlaw nga obra, 3 ka kilo kon barley ang imo iya ibaklon, no? Sa aton pa sa bugas nga kon first class imo, pwede ka makabakal sa pinawa dahil kung ano da, no, nga sa diin ang imo nga sweldo 3 ka kilo ang mabili. Pero ano da ang katatlo yung ginambal, sin thou heart not the oil and the wine. Ina gahambal na hanungod sa iban nga butang nga hindi mo na ya masarangan baklon, you know, you cannot touch the oil and the wine nga ina nagarepresent sang iban nga pagkabutang. Halos-haloson ka bakal sudan bayo nimo kag mga snack dahil kung ano pala gusto mo nga sa subong, siyempre kung ang bangod nga hindi pagit mahal ang balaklon, mahal man, pero not compared to the point nga subong ang imo sweldo isa kadlaw isa lang ka kilo bugas o kung 3 ka kilo nga pinawa ang mabakal mo. Well, I know nga may ara nga kabuhi sila subong, but this is in general telling us that the economy will fall, will go down bangod sang war, di ba? Bangod primero may peace, there will be war. Ano ba lang resulta sa gira bisan lang ini ang nagakatabo subong sa kalibutan bangod sang war nga nagakatabo sa Eastern Europe, sa Ukraine, hindi bala pila na blang gasolina sumo, hindi bala daw di na magwanta, nagalapit-lapit na 100, no, up to this time ang bilis ang natawag naton blang mga power diesel, no. Ang diesel pa gani nagmahal, baliskad sa una diesel barato, mahal ang gasolina. Subong makita mo do pare-parehon lang sa tanan, no. Kung isa pa nga silindro nga kung may tani ko na mo ng grado tabla kay pasado tanan. Ti kay above 80 na mo. 84, 85 and then mayroon nga 90. So ang ginambal diri hindi ka naka-afford ang mga tao, hindi na maka-afford sang luxurious things. Kagabyan, amo na hindi ta matingala kung ano ka katabo sa kalibutan subong. Bangod actually, no, na prophesy na ina. Kag bangod gid man sang ginamo, amo nang pagadalon ang downfall sang economy. So the result of peace, it was taken by the red horse. Kag ang result sina amo ang economic downfall. Kung di ka mapatay sa edge of the sword, mapatay kaya sa gutom. Amo nang masubo nga hitabo. And then there is a verse 7 silindi, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. Ari ang fourth beast, ang rider sang ikaapat nga kabayo, silindri, and I look and behold a pale horse, kabayo nga maputla, no? And his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with a sword, with hunger, and with death, and with the beast
of the earth. So abyan no, ano ni kuno gin-reveal sa Ginoo diri nga matabo sa palaboton, ining ikaapat nga kabayo ang pale horse, ang iya siningangalan death and hell. Bangod nga ang peace will be taken. Di sinubla hindi gusto nga maglinong ining kalibutan, madamo naga-pray nga matapos na ining pandemya, nga matapos na ang war sa Ukraine at China, kag para makabuhi na kita sang malinong. But then makita ta no ang kakatabo sa kalibutan nga nagapakadto pagali ini sa mabudlay pagid nga tinion. Hindi lang sa mga hindi tumulo, kabisan sa aton nga tumulo. Pero sa bagay di ginhambal kung natawan tagid man ni. Ari na niya sa tribulation time ang ini nga hitabo. Sa bagay ng war matabo niya in the middle of 7 years, whereas nga kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus ato na iya sa kalangitan. Kag didto iya mga kaupod ta sa iya, may graduation dito, may natawag nga giving of rewards and preparation to come back. Kay bag-o ta magbalik diri sining kalibutan for 1,000 years, may natawag nga marriage of the Lamb, and then upod tang Ginoo to reign on earth for 1,000 years. Revelation chapter 5 and verse 10. Pero ining kalibutan nagapaabot magkabiyanan, amo ning masubok kang makahaladlok. Ining kalibutan nga ginastaran ta subong, globally speaking, maapektuhan. Ti sa bagay masiling kati, di ta ko maapektuhan. Lantaw bala ka tabo subong no. Hindi bala apektuhan ta tanan sang pagmahal sang gasolina kasang crude oil. Ti apektuhan bulsa ta Ti amo na nga tanan nagamahal. Di ang imo obra mabot ang time ang mayla ko may obra ka halabi sa pandemic nga kon magbalik naman ining natawag naton widespread sang virus, madamo naman ang hindi makaobra. So grabe no, gamahal ang balaklon, wala ka obra, wala ka kwarta. So paano kabuhi mo? Ti ini naghambal sa subong nga tinion nga bisan nga ari pa diring mga tumuluo. Gani kita nga tumulo dito mga siling niya, wala tayo pagtilaw sa atong kabuhi. Mayara man, no? Pero galing ang diferensya lang sa isa ka tumulo kay hindi, nga may paglaom iya ang isa ka tawo nga nagbaton kay Kristo nga personal manluluwas. Bangod, arang promise ang rapture. Kay hindi na sila nga palagpat nga nahadlok ta kay sa iban. Ti amo na nagatudlo ka mo ya rapture bago magabot ang 7 years tribulation, kay nahadlok ka mo, no? Nga matamiran nyo ini. Tinatun-an ta naman ang aton nga pagtuon historically speaking and scripturally speaking nga kung nga ang kapatid sa rapture before sa tribulation kay bangod nga hindi na tayo kaupod sinang 1 week of Daniel in ang 7 years iya na sa Hudiyo obra kita ya kwaon sang Ginoo, we will be with him in heaven, no, there will be rewarding, prepare for the marriage of the Lamb and come back after the 7 years. Amo na sa Biblia naghambal ra ang duha ka klase lang nga pagkari ni Kristo. Ang isa nga pagkari makabig mo daya nga hindi siya magkari di sa duta, no? Ang rapture hindi mo siya magkonsal sa duta mo. He will be in the air, dra sa may atmosphere, no? Kag kitaya ang pagka-subniton. Hindi ba naton anta diri sa ginhambal ni Pablo sa mga taga Tesalonica nga sina nga time ko magkarina sa trumpet sang Ginoo si Christ dalon niya ang mga tumulo hindi diri sa kalibutan, hindi diri sa earth, dira iya sa air, no, sa era. Pagkatapos kitaya ang subniton kitang kwaon niya kag magsumpit kita pababaw, we will meet the Lord in the air. When naghambal ra we will meet the Lord in the mountain, we will meet the Lord in the air together with those who died in the Lord with resurrected bodies, and we will be with the Lord forever. Ti ang mabilin sining kalibutan. Abyan huna-huna ina nga kung hindi ka magtuo sa Ginoo, kung may iban kaya nga means, mabilin ka sining kalibutan. Kag matamiran mo ining 7 years. Ti kag dira mabudlay pangitao na kaluwasan. Bangod siya nga tinion, no, grabe ang gahom ni Satanas kay diri siya hulog sa kalibutan, ara dira si Antikristo. Ang programa sang beast, no, nga kung hindi ka magbaton sang iyang mark, damo ga hindi magpabakuna subong. Ilabi na gid sila nga time. Inaya masling naton yang compulsory gid na. Kaya kung hindi ka magbaton sang mark of the beast, hindi ka kabakal. According to Revelation chapter 13, hindi ka kabaligya. Ti malagyo ka lang nga malagyo. Ti kung hindi mo dra pagtuuhan si Kristo Jesus, which is mabudlay siya nga tinion. Malo ka, to be honest, no, budlay ba lang tinion nga magbaton ka sa Ginoo kung grabe nga pagtilaw. Amo na nga ang testimony sa isa ka pastor bala dito sa Ukraine. Kaya man ti sa Lyford, no, ang mga kaupdanan ko, iban dito sa Europe. Ti actually, ang mga Kristohanon dito sa tupad ba lang ang mga country nga ginakadtuan sang mga sa mga mga refugees na nag-escape halin sa Ukraine.
pag-abot dito, ti grabing ilang mind disturb kayo bago binabilin sila nga mga hinigugman nila sa kabuhi. Ti siling sang mga pastor dito, hindi mo sila basta-basta mawalihan dayon. Mga siling kabing ang Biblia nagasiling, hindi sila mamati because they are too disturbed. Amo nga ni abyan kung grabe blang problema. Kisa masiling ka, mayo man ang problema, makapahanomdom sa aton sa Ginoo. Oh yes, I agree with that. But kisa ako ng tao na tamaan na hindi mo na siya tagaan sa Word of God. Di ang ginahimo nila to, nga ginatatap nila, no? Ginapaistar nila sila balay, ginapaistar nila sa simbahan, ginapakaon, natagaan habol, ginasagod, gina-encourage. Kaya of course, dira sina nga bahin, ihambal sa ilang Word of God. Pero hindi gulpi nga piliton sila. Kaya ti imaginable kung sa amuna ko nga sa tribulation, damo sa mga tao nga hindi sila magpati sa Ginoo kay bangod sang grabe nga kasakit nga maangkon, tublag gid sila kaayo, no? Amuna kita nga tumulo aton nang i-consider abi nyo kung may tao nga problema, daskan na dayon Biblia, mabato na dayon. Hindi mo siya basta-basta dapat ipakita mo ana yang imo love and concern pamuyuan gid nimo to the point nga mag-reading nga tagipusoon to receive the Word of God. Na amo nang matabo sa tribulation kay masiling kay even do ara dira ang 144,000 nga Hudiyo nga magwali sa mga balita. And anyway sa Revelation chapter 7 damo man dira ang maluwas, pero damo gid hindi kay ang silindriyaw kay ang pale horse, no, ang iyang ngalan kamatayon, damo ang magkalamatay bangod sa gutom. Ay di lang sa gutom, ano kuno silindri, and the power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword, with hunger, with death, and with the beast of the earth. Hasta nga mga sapat, mabulig patuya, usap sa imo guro, pang-it sa imo, no? Di, pero, amo ng sitwasyon, bangod sa kabudlayan, nga, bangod sa nakwa ang seguridad sa mga tao, you know, amo na gani nga, kinanglan, careful gida ang mga tao nga maghambal sa ila, sa mga naagyan sina, kung paano nila i-comfort ang mga tao, paano nila i-show ila love, no? Sa sinanga time, kaya damo gidang ma-deceive. Hindi lang gani nga mapatay sila eh. May lang tayo kung hambal din nga, and death followed. Di promayara pa isa, death and hell. Di yung makabyanan, no? Ginahambal sa Biblia nga hindi lang karadlukan nga mapatay ang tao sa balatian, sa sapat, sa espada, o kung sa mga hinganiban, kundi ang kasunod pagid ang impyerno. Di mo na, nga ang pinakabudlay gidira, ang pinakamakahalanukklog nga kung mapatay ka nga wala Kristo sa imo kabuhi, ang impyerno nagahulat sa imo. Makaladlok na diyan. Kaya kung hindi ka na magpati, gihapon ikaw mag-aanis ang konsekwensya. Di wala man kami mahimo. To be honest, wala ko sa mahimo sina eh. Ako yang obra ko lang nga ituad lang sa imo ang pulong sang Dios. Amo na gani nga ang mabudlay man sa amon nga part. Kasi ning uli mga tinion, ang silin ni Apostol Pablo sa kay Timothy, iwali mo ang pulong sa Ginoo. No, you have to remind, rebuke, teach. Kaya maabot ang time ng mga tao hindi mamati isang kasubong sini nga mensahe. Kung ginhambalan ko ikaw mapi-impyerno ka, kanano man na yung pamahog mo na inyo man. Tiyan mo na, nasubong niya ginaili-ili ka na lang isang mga pulong sa Ginoo kaya hindi na magsugid sa imo sa kamatuoran. Pero my friend, hindi mo ni hindi mo manigar, hindi ginhambal sa pulong sa Ginoo. Ang resulta sa natawag naton downfall sa economy, bangod sang war, death, and hell. Kung mabilin ka sa kalibutan, kung mag-abot ang pagsabnit, kung mabilin ka, din ka makadto. Masiling ka, balaan tala na pastor, kung maabot na kung hindi, inhambal mo. No, hindi ka kasiling wait and see. What about kung matuod ini? Umuna gari makabyanan, imo gidi parungdomon sang madalom. Kaya actually, advantage ang mangin sa imo kung patihan mo ni. Kung hindi ka sila magpati, grabing konsekwensya. Kung magpati ka sila hindi matabo, at least nagpati ka. Kag may advantage sila, problema sa isang isa, kung nagpati ako sa langit kay impyerno, kag matuod ina, daog ko. Kung hindi natuod, patas ta. Di ba? Pero ikaw yung hindi magtuo, perdi ka gid. Wala ka gid na dag-on. Kaya kung matuod na, impyerno ka gid. Kung di ka magpati, anong dag-on mo? But my friend, kung nagatuo ka may Diyos ang kalibutan, hindi mo gid siya mabasol. Kay magod nga iya nagin sugid tanan sa imo ang mga hitabo nga matabo sining kalibutan. Ginwarningan niya kita eh. Ay sa pulong 600 before Christ ginhambal na sa mga prophet ang dalagan sa hitabo sining kalibutan.
tiko nagapangayo ka pa nga may ara peace nga maabot, basi false peace ang imo nga matamiran. Ang peace nga ihatag ni Antikristo, ang peace nga ihatag ni Antichrist nga temporary, 3.5 years. After that, suffering in this earth and even in eternity. You will be in hell. Death and hell followed kung mag-abot ining pale horse. This is the time, my friend, that you repent of your sins and believe in your heart the Lord Jesus Christ. Si Paul nagsiling sa Romans chapter 10 and verse 9 siling niya, if you confess by your mouth and believe in your heart that Jesus Christ was raised from the dead, you will be saved. Abyan, himuay na nga desisyon. Bago mag-abot ang tinion nga hindi ka nakahimo desisyon. Because, in the tribulation time, grabing deception. And you might lose your soul forever and forever. Make your decision now. Tugtog sa liwat, God bless you.